Retreating from the regional and global connections cannot be the answer. To effectively overcome the challenge of COVID-19 pandemic, ASEAN must collaborate and coordinate within a region and beyond. First, our healthcare systems are under increasing stress as the number of infections rise. We face a shortage of vital medicine and medical equipments and supplies. We need to boost production and facilities intra-ASEAN trade of these life-saving necessities. Second, we are particularly concerned with food security in this period of lockdowns. Our most urgent priority is ensuring sufficient supply of rice for our people. ASEAN must remain open for trade, crisis or no crisis, as no country can stand alone. Let us thus therefore ensure that the supply chain connectivity and the smooth flow of goods within our reach. Food security is in the maintaining social, economic, and political stability, especially at a time of great difficulty of our people. We can ignore this, but only at our own risks. These measures address here and now issues that they are really important, but they are not enough. We have to look ahead, and this brings me to the third point. Without a vaccine or a cure, we can only delay the spread of the disease. But containment in whatever form and degree will have staggering socioeconomic implications for all of us. It is therefore imperative that we support vaccine and research and development initiatives. We should fast-track cooperation with our dialogue partners in this area. For its part, the Philippines is ready to join solidarity with clinical trials for COVID-19 treatment. Fourth and finally, COVID-19 will not be the last pandemic the world will face. We have to be ready for future outbreaks. We therefore have to improve and expand existing ASEAN mechanism to cover public health emergencies. Specifically, we should establish an early warning system for pandemics in the region. This is something vital and concrete that we can do in a collective manner. In this context, we welcome Thailand's proposal to establish a COVID-19 ASEAN Response Fund. Your Majesties, Excellencies, this emergency has triggered a crisis of solidarity in the other parts of the world. As we always have in time of great challenges, ASEAN stands in unity, mutual assistance, and confidence in our collective unity. We thank Vietnam for its leadership in crafting and coordinating ASEAN's response from the early stages of the outbreak. We appreciate the generosity and support of our brothers and sisters in ASEAN, particularly Brunei, Jerusalem, and Singapore, for the timely assistance.
I take this opportunity to convey our deepest gratitude, the gratitude of the Filipino people. Our present challenge transcends borders and exempts no one, regardless of how we handle the crisis within our respective territories. We can only be truly safe if we defeat this virus everywhere. Let us therefore strengthen our networks of solidarity and cooperation. Let us surmount this crisis together. Thank you. Hanapin mo nga to. Ano pangalan nito? Naka-record ako? Ay, Sige, tuloy mo. Tuloy mo na. Sorry, boss. Tuloy mo. Ito. Sige po. Hanapin mo to, Romy Diaz na to. Yes po. Kasi kanina napanood ko siya live yata. Kanina lang. Opo. Nagpapasalamat siya. O yun. Sana raw makarating yung tulong ko sa Tiaong. Opo. Tiaong Quezon. Yes po. O, kung nakikinig ka, Romy Diaz Jr. Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po, boss. Ha? Opo. Kumuha ka ng passes dyan sa barangay mo. Sabihin mo, kukuha ka ng relief. Opo. Pumunta ka rito, bibigyan kita ng 100 kaban. Para dyan sa mga kababayan mo. Ikaw na bahala mag-distribute. Yung. Gusto ko ang angas mo! Maangas ka, pare koy! Dahil may ganun pa nun. Sige po, boss. Hanap. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasalala, pare koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare koy. Pero yung 100 kaban, pumunta ka dito, bibigyan kita, humingi ka lang ng pasi sa barangay para hindi ka mahuli ng pulis sa quarantine. Magandang umaga sa'yo. Ha? O yan. Hanapin mo to, makipag-coordinate ka. Yes po. Mag-ready ka ng 100 sako para daw makarating sa Tiaong Quezon. Okay Gusto po. kong tulungan yung mga tiga Tiaong. Okay po. Nahuli mo ang kilitiko, Romy Diaz! Nahuli mo! Panood pa natin. At ako'y nagpapasalamat sa'yo. Dahil pinukaw mo ang damdamin namin mga bilyonaryo. Aba, malupet! Malupet! Ika nga simpleng malupet. Kaya kung ano man kaya dito na dito sa asyenda ko, ipamimigay ko! Ipamimigay ko! Yung 100 sako na titira dito, ibibigay ko sa'yo! Ibibigay ko sa'yo! Kumuha ka lamang ng pasis mo! Kumuha ka ng pasis sa barangay! At baka mamaya mahuli ka pa! Tuloy natin. Halika! Open the gate! Open the gate! Ayaw mo buksan! Yun lang. Ayaw mo buksan ng gate. Ito sa akin ay siyempre napakalawak na aking taniman. Yan. Nakakita yung mga mustasa niyan. Yan. This guy really make my day. Walang halong kamikal. Walang halong kemikal. Puro natural. Kapag inani ang mga mustasa na yan, napakarami yan. Tuno-tunulada yan. Tuno-tunulada. Bibigay ko lang dyan. Kamay ko. Whoever this guy was, seryoso to. Natutuwa ako. Alam mo, paggising ko sa umaga, wala na ako ibang alam gawin kundi sumakit na ang ulo ko. But these things make my day. Kagabi pa ako tawa ng tawa dito, sa totoo lang. Kahapon pa ako tawa ng tawa. O eto, napanood ko yung video mo kanina na kumakain ka ng caviar. Caviar teng kahoy. Kulay dilaw daw eh. Eto. Gusto ko rin ang pagkatao mo. Nayabangan ako sa'yo. Ay, hindi. Mabait ka! Ika nga, sabi mo pagsikat. Talaga namang sinusungkit. Anyway, bahala ka na sa mga kababayan mo dyan, sa mga nasasakupan mo, dahil sinabi mo kanina sa live mo na sana makarating ang tulong ko sa Tiaong Quezon. O pues, ngayon pa lang, pinararating ko na! Kumuha ka na ng pasi sa barangay, pumunta ka rito sa Maynila, at magdala ka ng sasakyan. Yung kakasya 100 kaban, binibigyan kita ng 100 kaban para dyan sa mga kabarangay mo kung saan ka nakatira. That 100 kaban, it is upon your disposal, which is dapat
pakinabangan din ng iyong mga kababayang mahihirap dyan. Mabuhay ka, Romy Diaz. Saludo ako sa iyo. Anytime soon, makipag-coordinate ka kay Yama, or Yama makikipag-message sa iyo, or ikalat nyo ang video na to, dahil video niya na kinalat at nakarating sa akin, so ikalat nyo itong video na to, para makarating sa kanya, tulong tayo sa Chao. O, 100 kaban. Binibigay ko sa iyo. 100 sacks of rice para sa Chao Quezon. Mabuhay ka, Romy Diaz! Mabuhay ka! Palakpak! Pasensya ka na ha. Isa lang tagal na palakpak ko. Wala akong tigatakol eh. Adios. Magandang umaga. Positive is about 300 plus at mas marami tayo ngayong tinitest. At kaya po natin on daily average capacity of 232 or about a little less than 250 individuals a day in the city of Manila. Yan po ang update sa ating mga medical institution owned and run by the city of Manila. Ngayon naman mga kababayan, as you all know, yesterday I issued an executive order putting Parola Tondo Barangay 20 for 24-hour lockdown to pave the way of conducting mass testing of people who were investigated, traced, and reported to us. Kaya po sa mga taga-Parola, kayo po ay hindi pinapayagang lumabas sa loob ng 24 oras simula ngayong gabi, alas 8 ng gabi hanggang bukas alas 8 ng gabi. Sana po inaasahan ko ang inyong pakikiisa dahil ang gawaing ito'y mas higit na makabubuti para sa inyo bilang magulang, para sa mga anak ninyo at sa mga mahal ninyo sa buhay. Hinihingi ko po ang kooperasyon ng lahat. Pangalawa, yung pong nangyari sa Blumentritt na talagang hindi, marami pa rin na hindi sumusunod sa social distancing. The logic be opening our markets para po magkaunawaan tayo. Kaya po kung bakit even the national government allows the market to be open para po yung ating mga basic needs everyday, lalo na yung mga food, ay patuloy natin mabili. At kung bakit nga nag-issue ng quarantine pass para tayo makalabas, para lang makapamalengke, hindi para gumala. Kaya po binigay naman sa atin yan ay bilang pangunawa ng ating pamahalaan para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero magkaganon pa man, ay kami ng inyong pamahalaang lungsod ay patuloy na nakikiusap na sana po lagi natin i-practice yung social distancing. At hanggat maaari, kung tapos na tayo makapamili, ay umuwi na tayo agad. Huwag na tayong tatambay, huwag na tayong makikipagkwentuhan. At kailangan po nakamask tayo as much as possible. I know may gastusin kayo sa mask. Please stay with us tonight. Manatili po kayo manood. Mamaya po may announcement akong gagawin. At ito'y mangyayari ngayong gabi. So yun lamang po ang pakiusap ng inyong lingkod. Kaya po dahil sa mga nangyayari, i-adjust po natin ang mga naplano na. Kaya po magkakaroon tayo ngayon ng mga openings and exits of streets in the Blumentritt area. Pero ito po ang bagong inisyatibo ng inyong pamahalaang lungsod. Sa lahat ng mga Manila residents na mamamalengke sa Blumentritt, kayo po ay pinapayagan na makapamalengke simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa lahat naman ng non-Manilans, as you all know, yung Blumentritt ay malapit lamang
sa Quezon City side at Caloocan side. Bilang mabait na kapitbahay ang lungsod ng Maynila sa kapwa niya lungsod, ay patuloy namin kayong pinapayagan na makapasok sa lungsod ng Maynila para makapamili rin ng inyong mga pangangailangan. We're trying to live harmoniously. Kaya po, umasa kayo na patuloy kayo makakapamili sa Blumentritt. Meron lang kaming pakiusap. Ang mga hindi taga Maynila na mamamalengke sa lungsod ng Maynila, partikular sa Blumentritt, kayo po ay pinapayagan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon para sa mga non-malinans. Ibig sabihin, yung mga nasa Retiro area, Quezon City area, sa Caloocan area, patuloy kayo makakapamalengke sa amin. Para namang tulong na rin namin sa inyo bilang kapitbahay namin. Kaya lamang kayo'y hinihikayat ng pamahalang lungsod ng Maynila na kung po pwede ay kayo'y mamalengke ng alas 12 hanggang alas 4. So para po ma-segregate natin at maibsan natin yung influx ng tao. At naunawaan ko naman kaya kung bakit sabay-sabay sapagkat hirap na hirap ang taong bayan na makahanap ng basic commodities, particularly food. At alam nating mga taga Maynila na ang Blumentritt ay bagsakan, wholesale and retail area ng basic commodities. So para po mabawasan at maibsan ng konti yung pagdami ng tao ay magkakaroon po tayo ng scheduling. Ulitin ko po, Manila residents, araw-araw, 5 a.m. to 12. Non-Manila residents, 12 p.m. to 4 p.m. At yung mga dumarating na mangingitlog, magmamanok, kasi po ang Blumentritt ay bagsakan po ng manok at itlog. Marami pong biyahero. Dahil may mga lugar sa Metro Manila na isinara na yung kanilang bagsakan. Kaya kung bakit kami naman ay we're really trying to accommodate because these are food products. Kayo pong mga biyahero, kayo ay papasok ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sabihin, yung mga wholesaler and buyers should go at 4 p.m. to 7 p.m. After that, may curfew na po tayo at 8 o'clock. Sana po nagkaliwanagan tayo at mga kababayan, yung sa Divisoria, patuloy pa rin tayong tumatanggap ng mga gulay, isda, karne, sa Divisoria. At yan po ay pati mga prutas dahil po ay mga pagkain kakailanganin ng ating mga kababayan sa lungsod para sa lahat ng palengke sa lungsod at mga kalapit lungsod natin. Ngunit sa araw ay hindi po sila papayagan pa rin, katulad pa rin ng dati. Kailangan ang bagsakan lang ay sa gabi, doon sa may Divisoria Recto area. Pangapat, mga kababayan, nais kong ipaalam sa inyo, ngayong gabi, dadalhin sa kanilang barangay ang inyong lungsod, ang inyong pamahalang lungsod ay mamimigay ng 500,000 na washable face mask at 100,000 na surgical face mask. Ang total pong ipamimigay natin ngayon ay about 600,000 na face mask. Para na sa ganoon, lahat na naisyuhan ng quarantine pass ay naka-face mask. Ito po siya. Ito po ay kaloob sa atin ng LBC.
Ito po ay washable. Pwede nyo pong labhan at magamit para pamproteksyon ninyo habang kayo ay bumibili ng mga pagkain at lumalabas sa inyong bahay kasi po kayo ay nabigyan ng quarantine pass. Ito po ay ipapamahagi ngayong gabi. Dadalhin sa lahat ng barangay, 896 barangay sa lungsod ng Maynila. Ay pagkakalooban ng pamahalaang lungsod ito base sa listahan na ipinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay chairman tungkol sa dami ng bilang na nabigyan ng quarantine pass sa lungsod. Ayan po mga kababayan, dadalhin po ito ngayong gabi. Ulitin ko, ito po ay libre, wala pong kukunin nyo lang po ng libre at ipapamahagi yan sa inyo ng inyong mga barangay officials. No? Hindi po pwedeng magkulang yan dahil ang naitala po sa amin so far, ang nabigyan po natin ng ayuda sa lungsod ng Maynila ay umaabot po ng 572,000 families already, more or less, mga kababayan. Kaya may pasobra po ng kaunti para lahat ng tao ay protektado at makaiwas. At lagi nyo pong susuotin ang mask ninyo. Kung meron man kayo, at least meron kayong pamalit. May karagdagan kayong equipment to protect yourselves because this is the only way to defeat COVID-19 by protecting yourselves. Okay? At ang update naman po, today nakapagbigay tayo ng 7,780 food box. Umaabot na po sa 315,323 families ang nabigyan ng food box sa ating lungsod. At patuloy pa rin naman natin, hinahanap ang iba pang mga estudyante na nag-aalala ang kanilang mga magulang na hindi taga Maynila, na nag-aaral dito at na-stranded dito at na ipit sa lockdown. In our own little way, sa mga nanay, tatay na nanonood, na merong mga anak na nahihirapan din, huwag kayong mag-alala. Sa maliit naming kaparanan, kami po ang magiging pansamantalang magulang ng inyong mga anak na nandito sa lungsod ng Maynila. We're trying to extend assistance to them in our own little way. No? Pati yung mga naipit sa construction at yung mga iba nating mga OFW na na-stranded sa lungsod ng Maynila. Kaya maraming salamat din sa patuloy na paglilinis ng Divisoria, sa ating DPS, no? Sa ating mga taga-city engineering. As you can see, after magtinda ng tao sa allowed time, ganyan po, araw-araw nililinis pa rin natin ang Divisoria buong rekto, mga kababayan. It's a challenging task, especially yung aming mga taga-DPS, siyempre na-expose sila sa ibang tao. It's hard, mahirap, pero kailangan nating gawin na mapanatili pa rin maayos at may gobyerno sa lungsod ng Maynila, lalo na patungkol sa paglilinis ng ating minamahal na lungsod. Itong COVID-19 ay isa po itong virus. At most likely, galing ito sa dumi o kadugyutan, sort of saying. Kaya habang kinakaharap natin ang gera at nakatuon ang ating atensyon sa kalusugan ng ating kababayan, partikular na sa ating kinakaharap na krisis, itong pandemic na ito, ay patuloy din pa rin natin in our own little way na linisin ang ating lungsod. Maraming salamat sa mga magwawalis namin. Maraming salamat sa mga basurero namin. Maraming salamat sa DPS. Maraming salamat sa mga empleyado namin na nakikita ko po kayo na kahit na may nakatingin o wala, patuloy pa rin kayo nagwawalis, naghahakot ng mga basura. Maraming salamat sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin yung ating kadiwa sa ating lungsod. We are trying to reach as many as possible at ito'y magpapatuloy. Itong kadiwa na ito na inaitatag natin mga ilang buwan na ang nakararaan. At patuloy po natin yan papalaganapin
sa ating lungsod with our partners, private partners, no? At saka government partners, especially the Department of Agriculture. So, mga kababayan, bago ko pasalamatan yung ating mga tumulong, no? Nais kong i-update kayo sa CACAF. Ito po, if you have time, sa ating mga barangay chairman, mga taong bayan, please share this information. Mahalaga po ito at may ginang nagkakaintindihan. Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat, sabi nga ng mga nanay natin, ng mga tatay natin. Mga kababayan, as you all know, in just 3 days, natapos po natin yung City Amelioration Crisis Assistance Fund, na wherein lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila, base sa lista na pinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay officials, ay dapat mabigyan ng 1,000 pesos para kahit papaano ay may pambili sila ng konti nilang kakailanganin sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang tayo ay nasa quarantine period.